Hello Aquarius! Itong reading na to ay para sa year 2026 ninyo. We will look into the energies for the year 2026 and ano yung mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. Nawala tayo ng saglit, but we are back. If you are new here, welcome. Ang goal ng channel na to is to give guidance, sourcing the light from the Creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Ang first card mo is the Tower in reverse and the Four of Cups. So nakikita ko dito na medyo naiwasan mo naman yung mga kaguluhan or may mga naiwasan kang mga pangyayari na you wanted to stay away from. There are situations that you wanted to stay away from. And nakakita ko rito na somehow nagiging distrustful ka, hindi ka nagiging, ayaw mong maging sobrang panatag, ayaw mong maging sobrang komportable sa ibang tao. So, hindi mo masyadong binibigyan ng pansin yung mga gusto nilang ibigay sa'yo, sabihin sa'yo. So, somehow andun ka sa space na ayaw mong maging masyadong binibigay ang lahat or ayaw mo munang makinig doon sa ibang tao because somehow may mga pinagdadaanan ka na para sa'yo, kailangan mong protektahan ang sarili mo. So, okay lang yon. Nakikita ko naman dito na tinoprotektahan mo lang talaga ang sarili mo. And I see that you have meron kang pagbabago sa sarili mo eh. Naapektuhan ka ng mga tao or ng mga situations around you na somehow hindi mo na masyadong binibigyan ng pansin kung ano yung plano mo sa buhay mo, ano yung magiging mangyayari ng mga yung nagiging actions mo, yung mga nagiging epekto ng ginagawa mo. In the past, nakikita ko kasi na nagsisipag ka, marami kang ginagawa, you are doing your best. But right now, it feels like almost parang wala kang pake sa ibang tao or wala kang pake dun sa mga nangyayari ngayon. It feels like na mas nagiging careless ka sa mga actions mo. Although hindi mo pinapakinggan or ayaw mong magbigay ng importansya sa ibang tao, yung ginagawa mo na gusto mong maging aggressive, gusto mo na magawa yung mga bagay without thinking of anything, andito siya. But Aquarius, nakikita ko na in 2026, ginagawa mo itong mga to just because ayaw mong maging tamad, ayaw mo na wala kang ginagawa. So somehow mas pinipili mo na kumilos kahit na hindi ito ganon ka napag-isipan pa, kahit na hindi mo siya masyadong na iisip na magplano or makita kung ano yung pwedeng naging epekto. Hindi importante sa iyo 'yon. Ang importante sa iyo ngayon, para sa iyo, ang importante mo ay kumilos. Ito yung iniisip mo. But I'm not saying na ito yung dapat mong gawin. But yeah, just want to say na para sa iyo, ito yung nakikita mong mas importante is kumilos. Parang mas maganda para sa iyo na nakikita mo yung sarili mong may ginagawa ka. Other people around you, they don't want to be wala naman silang sama ng loob sa'yo. Nakikita ko dito na baka may mga tao around you na hindi kayo masyadong maganda ang relationship ninyo. Pero hindi siya nagtatanim ng galit sa inyo. Hindi siya nagbibigay ng kahit ano pa na pwede nyo pang pag-awayan. Because para sa kanila, yung nangyari between sa inyong dalawa ay ganun lang. But it's just that wala na silang iniisip more than that. Ikaw naman mismo, you have the strength card here. You are learning how to temper yourself. You are learning how to protect yourself. May courage ka, matapang ka, pero natututunan mo kung paano i-regulate yung sarili mo. You have the Chariot here, and ito ang sinasabi dito.
If you are going to move forward with purpose, move forward with light. If you want to do something, gusto mo maging productive, gawin mo yon because merong purpose. Gawin mo yon because ito yung pinaka gusto mo talagang gawin at hindi yung ginagawa mo lang just for the sake na may magawa ka. Aquarius, pag ginagamit mo kasi ito, pagka nagkakaroon ka ng purpose sa buhay mo and you are moving forward na alam mo sa sarili mong hindi mo to ginagawa just for the sake na may ginagawa lang, then sobrang nagiging buo yung pag-angat mo. Sobrang nagiging buo yung nagiging epekto ng ginagawa mo. Ibig kong sabihin dito, kung kumikilos ka ng walang dahilan, kumikilos ka ng para lang masabing may ginawa ka, parang nauubos lang yung energy mo. Parang umiikot ka lang, parang tumatakbo ka lang sa, you're running at the same in place. You're running in place. Kumbaga, tumatakbo ka pero hindi ka gumagalaw. Gumagalaw ka pero hindi talaga umuusad yung location mo. Hindi talaga gumagalaw hindi, alam mo yun, kahit anong gawin mong pagkilos dyan, kung hindi mo naman iniisip kung ano yung gagawin mo, then wala din, sasayang lang din. Hindi ka umuusad. Yun yung nangyari doon. But kung buong buo sa sarili mo, ayan, if you will look at the chariot, buong buo yung sarili mo, confident ka, may mga tumutulong sa'yo at may mga maniniwala sa'yo because eto ka meron kang rason, meron kang dahilan kung bakit ginagawa mo yung mga to at dahil doon, pag ikaw ay natanong, ikaw ay nakausap, then maniniwala ang mga tao sa'yo. Hindi dahil para lang may ginagawa ka. And mas maganda para sa sarili mo yun. Mas magandang naiisip mo at na-realize mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. And if you do that, mas nagiging kompleto ang pag-iisip mo. Mas nagkakaroon ka ng knowledge. Mas nagkakaroon ka ng mga realization na kung ano pa ba ang mga possible na pwede mong gawin. Hindi mo kailangan manghula, hindi mo kailangan na magtanong sa iba dahil alam mo na, you know in yourself. Dahil pag nahanap mo yung sarili mong purpose, then nagkakaroon ka ng mas madami pang knowledge within yourself. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Aquarius, ang first advice card mo is moonlighting. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon your dream career will take flight and fully support you. Habang ginagawa mo yung trabaho mo ngayon na full-time job mo pero hindi mo naman talaga siya gustong gawin, hindi siya yung talagang pangarap mo, gawin mo yung actual na pangarap mo on the side. Or kahit ano man yung ginagawa mo, kung nag-aaral ka ngayon, or kung wala kang trabaho ngayon, try mo, subukan mo gumawa ng paraan para makapasok doon sa pinapangarap mo. I-practice mo siya hanggang yun na yung maging career mo talaga. Next card is exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you will look forward to exercising and it becomes its own reward. Isa sa mga paraan para tumaas ang energy natin, yung frequency natin, is through exercise. Like physical exercise. Talagang mag-jogging ka, mag-workout ka, yung gumagalaw yung dugo mo. So that is one way for you to do it. Napakasimple actually ng mga advice ng cards sa'yo ngayon. Next card is Make It God's. Release the idea of my as soon as you start to say the money, the relationship, the job, freedom arrives. When there is no grasping, the right actions get shown. Free me from the prison of my dear Lord. So, kung lahat yung sinasabi mo, inaangkin mo, kunwari, ito ang
trabaho ko, ito ang pera ko, ito ang relation ko, ito ang whatever it is. Hindi mo siya kailangan angkinin ng buo. Hindi kailangan na mahigpit yung hawak mo sa lahat ng bagay. Pwede mo lang siyang i-label na, itong perang to, ganito, ganyan. Itong ganito, ay ganyan. So, ibigay mo siya kay Lord. Ibigay mo kay Lord yun. Kasi sa Kanya galing yun. Kasi minsan, pagka kailangan mong umalis sa isang posisyon, sa isang sitwasyon, at pag ginagawa mong, ninilabelan mo na iyon yung lahat, baka hirap kang i-let go yung mga yun. Baka kailangan mo na siyang bitawan, pero nahihirapan ka. Next advice card is confidence. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, O love. Grant me courage I never knew I had. Humingi ka ng tulong sa universe, humingi ka ng tulong kay God, mag-pray ka, na ibigyan ka ng confidence kasi kailangan mo yung confidence mo sa sarili mo. Ito yung sinasabi natin kanina, 'di ba? You need to know kung ano ang purpose mo. Kung mahanap mo din yung purpose mong yun, 'di ba magiging confident ka? Next advice card is problem solving, resolution. You have what it takes to solve the problems. Anything that is needing you to correct anything, to make sure na may resolution lahat, na malaman kung ano yung magsasolve ng problems mo. Marunong ka. You know that. You know how to do it. So, nasa sa'yo yan. Kailangan mo talaga siyang paniwalaan. Maniwala sa sarili mo na kaya mo. Next is Moonstone. Mystery and intuition. Sinasabi din dito na may intuition ka. Minsan may mga weird kang maririnig or may isip na, bakit ko naisip yun? Parang feeling ko, kailangan kong sundin to, pero hindi ko sure kung bakit. Parang sinasabi ng loob ko na gawin ko to. So, be very sensitive to your intuition. Kung ano yung sinasabi ng guts mo, go for it. Next advice card is Violet. Spirituality, wisdom, and humility. This card is asking you to be closer to your spirituality, to be closer to God, to be closer to be more connected to the light. Kasi pagka connected ka sa taas, from your head pataas, sa universe, sa light, kay God, nag-a-align ang lahat. Naiintindihan mo na isa ka lang na maliit na humble na tao and na-realize mo na yung pantay-pantay ang mga tao at mga kahit ano pang living being sa mundo. And dahil doon nagkakaroon ka ng knowledge na lumalawak yung pagkakaintindi mo sa lahat. Next advice card is Cat, independent. You are a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd. Life supports you in every way. Independent ka, ito, kaya mong gawan ng paraan yung mga situation around you. Kahit ikaw lang mag-isa. And use your intuition. Sinasabi dito, your intuition is strong. And hindi ka pababayaan dahil lagi kang nakasupport, lagi kang sinusuportahan ng universe, lagi kang andyan at merong suporta. Kahit nasaan ka pa man, kahit ano pa yung dinadaanan mo, merong sumusuporta sa'yo, sinusuportahan ka ng universe, hindi ka iniiwan ng universe. Next advice card is Squirrel, always prepared. You are the expert of hard work and hard play. Your cheerful and fun disposition is a blessing to everyone. Don't let life's distraction take you off course. Make a plan for the future and life will give you all you need. Huwag kang matakot na gawin ang trabaho mo. Huwag kang matakot kung medyo mahirap yung gagawin mo kasi kayang-kaya mo yun. Kung dumarating man yun, kayang-kaya mo yun. Kailangan mong ipon, kailangan mong mag-imbak, kailangan mong mag-plan for your future, kailangan mong paghandaan ano ba yung mga parating in the future, kailangan alam mo sa sarili mo ano yung mga gagawin mo kung sakasakali na may mga
certain scenario sa buhay mo. Like parang squirrel. Ang isang squirrel, 'di ba? Ang ginagawa nila, nag-iipon sila ng pagkain. And pagdating ng winter, pagdating ng mga tag-ulan, may makakain sila. So, yun yung kailangan mong gawin. Yan ang forecast ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.